Kappies, and welcome to another episode of PA Kapihan, your trusted source for news and in-depth discussions on the issues that matter most to our community. I am Pilarin B. Francisco, your host. Today, we are excited to talk about one of the most anticipated events in the province, the Pascua Sang Maragtas 2025. We'll hear the latest updates on the preparations, new features for this year, and the cultural, tourism, and economic impact of the celebration. With us today are two of the driving forces behind the Pascua Sang Maragtas celebration. Please welcome Sir Alfonso D. Tesoro, the Provincial Tourism and Cultural Affairs Officer, and Sir Rio Garcia, the Local Economic and Investment Promotions Officer, as they will give us fresh updates on what to expect this year. So good day, sirs, and welcome sa ating programa. So to start na lang, sir, can we have a short opening statement na lang for our viewers? Mabuhay, maayong adlaw sa tanan nga nagalantaw kag nagapamati sa sining program sang PIA. Sir Rio? Good morning and sa tanan naton no nga mga tanaw sa subong sa programa sa sining aton nga Public Information Agency nga programa. Thank you, Sir. And also thank you, sirs, for allowing us to conduct today's kapihan that is sa May Capiz Provincial Park. So, Sir Al, for those who are hearing about this for the first time, ano bala ni ang Pascua Sang Maragtas kag nga gina-celebrate ini sa ating probinsya kag anong aim niya sini? Ang Pasko sang Maragtas o kon ang Capiz Christmas Festival, this is the brainchild of our good governor, Governor Fredenel H. Castro. Nag-umpisa ini in 2023. Ang pinaka-katuyuan sini nga celebrar ang bilog nga probinsya sang isa ka meaningful o makahulugan nga Paskwa nga kun sa diin ginapasidunggan naton syempre ang pag-abot sang aton nga manunubos sang aton nga misiya kag
ginapakita man nga kita bilang kapisnon tingob o kun isa sa pagsaulog sa tion sang Kapaskwahan. Gina lantaw man diri ang isa ka tinutuyo nga maka-create kita ang bilog nga kapis nga isa ka Christmas village. Kaysa konsepto sang aton gobernador, kung aton matandaan, mga nagliligad nga mga tinuig, may kanya-kanya nga Christmas village ang mga banwa, which is namigid kag dira nag-umpisa man ang awareness sang mga kapisnon sang aton makasimanwa sa saulog sang Pasko nga tingob. Pero ginpakamaayo nga gina-convert naton ang bilog nga probinsya nga isa ka Christmas village. Kag ini ang patunay nga ang kada banwa may mga puni sa kada plaza kag sa mga kabarangayan labi na gid sa ginaagyan sang highway, no? So ginasugpon ini sang mga lanterns nga nakakabit along the highway. So sa aton nga mga boundaries, Aklan kag Iloilo, tanan makita ta nga along the highway may mga puni ang aton nga mga barangay kag nagasugpon ina hashtagid sa boundary naman sa may Northern Iloilo. So ang tinutuyo sang sininga Paskwa sang Maragtas amo nga masaulog naton ang Christmas bilang isa ka katilingban o bilang isa ka community nga kung sa diin ang iya sini nga mensahe sa pag-abot ni Kristo aton Mesiyas nga ma-express naton nga may paghigugma, may ara nga paglaom kag may pagtuo. Sir Al, ikapila na ini nga celebration sang Paskwa sang Maragtas? Ika-tatlo na ini nga tuig ang pag-celebrar sang Pasko sang Maragtas kag ini nag-umpisa sang 2023. Ini man sa pag-conceptualize, no? Halin ini sa ideya sang aton halangdon nga gobernador, Governor Ferdinand H. Castro. Okay, so makadto naman kita sa mga expected benefits no sang aton nga Christmas festival. So anong mga opportunities nga ginahatag sang festival nga sa aton mga grassroots, yung mga workers. So Sir Rio, paano ini makabulig sa aton economy kag how does it support ang local businesses, MSMEs and tourism ang Paskwa sang Maragtas? Bali, ang ining aton nga palaabuton nga Paskwa sang Maragtas, tion man ini sang aton nga mga small medium enterprises nga kung sa diin sila ang maka-showcase ang ila nga mga produkto tungod may ara kita nga mga lugar nga gintalana para sa ilabi na gid diri sa aton sa Capiz Government Business Center sa aton nga parking areas nga kung sa diin during sa mga selebrasyon naton ginaimbitar naton ini sila para nga ini ang mangintion nga maka-showcase sila sang ila nga produkto kag mahatagan man naton sang tsansa nga magdako ang ila nga kita sa tion sang Paskwa sang Maragtas. Kag sa pagbukas sa sining aton nga Paskwa sang Maragtas, diri man naton gina-encourage ang aton nga mga SMEs nga nagahimo sang produkto ilabi na gid ang aton nga mga SMEs nga nagaprodukto nga himo sa Capiz products gid naton no para nga ini makita sang aton nga mga turista nga halin man sa iban nga pungsod o kon lokal man nga turista kag base gani sa kagustuhan sang aton pinalangga nga gobernador nga ini man ang mangintion nga para ma-encourage naton ang aton nga mga negosyante nga magpasakop kay ini gin-open namon ni Sir Al ini base man sa rekomendasyon sang aton nga gobernador nga hindi lang food products kundi mga apparel products man nga pwede nila
magamit sa tion sang Paskwa o kung mahimo nila nga Christmas gifts. And speaking of mga apparel products and mga locally made dire sa Capiz, no? Sir Al, on the cultural side, what can Paskwa sang Maragtas contribute sa mga Capiznons? Okay. Amo ni ang context sang pag-celebrate naton sang Pasko sang Maragtas sa tourism governance. Okay? Ang apat ka dimensions sang tourism governance, may ara kita nga economic aspect or the economic dimension, may ara kita nga environmental dimension, may ara kita nga social dimension, kag may cultural dimension. However, ang tatlo kay dimensions, no, gina-embrace niya ang cultural dimension. The cultural dimension cuts across the three other dimensions, the environmental, the economic, and the social. For example, as we celebrate the Paskwa sang Maragtas, na siling kaina ni Serio nga magabaligya kita sa mga crafts, sa mga pagkaon. Ang pagkaon is part of our culture. Ang crafts is part of our culture. Now, paano ini gakat across economic? Amo na, nakahatag siya pangabuhianan. Nagahatag siya hindi lang sa craftsmen, hindi lang sa aton nga nagaproduce ang pagkaon, kundi sa mga tricycle drivers nga ginasakyan sang aton mga pumuluyo nga magkadto sa kada Christmas village. Subong man ang mga vendors nga ginabaklan sa mga pagkaon kung magkadto sila ara sa aton nga Christmas village. Now, ano ang economic dimension? Ang environmental dimension, we have to make sure nga may sustainability initanan. Una, nga mangin environment friendly ang ato niya pag-celebrate. Edukarta ang aton mga kasimanwa in terms of protecting our environment. Simply, kung ara kita sa Christmas villages, hindi kita magkalihit sa mga basura, mag-observe kita sa proper waste segregation. Ang aton nga mga kalanunon, it's environment friendly kay ginaputos ang dahon sa biodegradable nga mga materials. So that's the economic dimension. Pero again, gakat across ang cultural. Okay? When it comes sa food, sa crafts, and even, kasi hindi lang ini cultural performances that makes Paskwa sang Maragtas cultural. Ang mga participation sang aton nga mga artists, ang creativity nga makita naton sa mga puni sa dalan, ang creativity sang aton nga mga artisans nga makita naton sa plaza, sa kada Christmas village, that's cultural. That's arts. Now, what about the social dimension? Sino ang laban nga nagaubra sang aton nga mga kalanunon? Women. And this is what we call women empowerment. This is what we call gender and development. Tanan nga miyembro sang community nagabulig, may kabataan, kababainhan, kalalakihan, no? Sa pag-prepare kag paghiwat sang sining Pasko sang Maragtas. And that is the sense of communityness. That is the social dimension of the cultural celebration, because Christmas is part of our tradition, and being part of our cultural heritage, ara makitanta ang sari-sari nga dimensions. And at the same time, diri naton makitaan ang the best in us,
the best among the Capisnons, the best of Capis. Ang pagbinuligay, that is the best among Capisnon. Makita naton ang sari-sari nga mga puni, ang mga sizes, ang iyang nga shapes, ang paggamit sa mga indigenous materials, that is showcasing the best of the Capisnon artistry. Kag makita, masaksihan naton ina sa bilog nga kapis. Now, nasiling ko kaina nga, hindi lang iniya ang kanta, ang Christmas carols, ang daigon, ang mga saot, that makes the cultural aspect sang Maragtas. Kita kami, no, kita diri sa Capiz, we always emphasize that all tourism initiatives are cultural in nature. Kag ang prinsipyo nga gina-espouse ta permi, culture is the means, tourism is the end. Aton nga gina-showcase ang aton nga turismo paagi sa aton nga kultura. Kag amo ina ang maipabugal sang Capisnon. That makes Paskwa sang Maragtas distinct, lain kaysa sa iban nga pagselebrar sa bug-os nga Pilipinas. This is not just pageantry, this is not just festivities, but may deeper, no? May deeper siya nga meaning. Kay ang Maragtas, ang meaning sini is community history. Okay? History. So we are creating history. We are creating a story, a narrative sa dalayon nga pagselebrar naton. Kag ginapadsidunggan naton ang aton nga mga ancestors, the way they celebrate, kag makita ta, subong, ginapasidunggan man naton ang mga tao behind sa pagselebrar sini nga Christmas. Kag ang mga tao nga ini, another meaning, no? Although ang mas the word Maragtas is great people, the greatness in us, the greatness among Capisnons. Those nga likaw nga maghaboy sang basura during the celebration that make us great. Di ba la? Ang bulig sang media nga ma-disseminate inang aton nga ng ining aton nga Pasko sang Maragtas, that makes you great. Di ba la? Okay. So that's the essence of Pasko sang Maragtas. Okay, so just to wrap up lang, Sir Al, no, ang first part sa sining kapihan. Sir Al, as we close, what is your message to the public regarding sa cultural significance of Pasko sang Maragtas? Ma-take part sila sa sining Pasko sang Maragtas. Well, again, as I've mentioned earlier, the cultural significance is the oneness of the Capisnon, because paagi sa kultura, kita nag-updanay. No? Kita nag-unite. Ano man ang ato niya orientation sa kabuhi, pero pag abot sa Paskwa, makita ta ang pagiging isa ta. That's the message. And again, kay nagakuha kita sa inspiration, ang source ni tanan, amo si Kristo, amo ni ginapasidunggan nato ni, ang iya nga pag-abot, ang iya nga pagkatawo. Kag ang mensahe niya sini is ma-express naton paagi sa love, paagi sa hope, sa aton pagtuo. No? Kag ini ang isa pa naton sini nga lantawon, may isa kami nga i-feature, no? Dito sa may bag-o nga Capitol sa December 1 kag December 16 kay dito ang iyang nga venue, kag diri man sa atubang sang business center sa car park area, kag diri sa sulod sang
ah, provincial park, may mga departments kita sa provincial government nga mangin kaupod naton. Like for example, ang DRR, ang PDRR naton, ang Provincial Disaster and Risk Reduction Management Office, magahimo man sang ilang nga booth wherein may IEC. IEC on disaster preparedness. Okay? Dayon, ang aton man nga Kapenro o kon Capiz Provincial Environment and Natural Resources Office, may ara man sila nga another IEC on environmental protection, on solid waste management, nga kung sa diin, importante ini nga mga issues nga aton nga ginapangatubang subong. And that makes the entire celebration educative. Okay? Kay opportunity ini nga mangin aware kita sa nagakalain-lain nga mga concerns and issues sang aton nga sosyudad. Kag amo ina ang contribution sang sini nga mga opisina. Aside sa aton nga partnership with the PDEPO, the Provincial Economic Development and Investment Promotions Office, may iban pagid nga mga opisina nga mag-upod sa aton. Kag dugang ko lang, sa December 10, we will be celebrating the Slow Food Terra Madre. Terra Madre means Mother Earth. Iniya is promoting sang slow food. Kag magiging partner naton diri ang Office of the Provincial Agriculturist. We will be showcasing the various food, traditional food of Capiz. At the same time, may mga seminars ini on the principles of slow food, which are good, clean, and fair. So iga-discuss ina thoroughly during the seminar or workshop. Nga paggahiwaton, ang main naton nga venue is the Capiz Provincial Park. And Sir Al, no, it's good to hear no nga aside from mga vibrant ka mga lights nga ipagawa naton, we can also learn man sa aton nga Pasko sang maragta. So Sir Rio, ano naman imo nga mensahe sa aton nga mga local entrepreneurs, partners and communities as we celebrate Pasko sang maragtas and continue strengthening Capiz economic growth? Bilang dugang no sa ginsiling ni Sir Al Kagina, bilang partner naton diri sa pagselebrar sa subong nga Pasko sang maragtas, ang akon lang nga mensahe sa ilabi na gid sa aton nga mga negosyante nga mangin kabahin sila sa subong nga Pasko sang maragtas tungod ini himuon nila nga oportunidad nga para nga maka-showcase sila sang ila nga mga produkto kag sa aton man nga komunidad nga ang iliman nga pagsuporta naton sa sini nga mga negosyante o kon sa aton mga small medium enterprises nga kun sa diin nagabaligya sang ila mga produkto, ang ila nga pagbakal, ang ila nga pagkadto sa sini nga mga venues naton kag sa mga activities naton bilang pagpakita ina sang suporta naton kag pagpalangga sa mga produkto nga halin mismo diri sa aton nga probinsya. Kay parang sa hibalo sang tanan nga ginatinguan gid naton nga ang ini nga mga produkto nga ginhimo diri sa aton nga probinsya nga aton gid ini ginapabugal. Kag amo na gani nga pirmi nga ginadalagid namon ini ni Sir Alman kung may mga aktibidades kita sa iban naton nga mga sa iban nga lugar sa iban man nga probinsya o sa Metro Manila man. Gani ini diri man sa aton mismo kay tungod diri na ang Pasko kay tungod ang Pasko sang maragtas ginaselebrar naton ni kada tuig. Gani subong mapakita man naton ang pagsuporta sa aton nga mga MSMEs kag sa aton man nga mga negosyante gina-encourage man naton sila nga mag-coordinar sa aton nga opisina sa mga gusto nga mga magpartisipar kay tungod naghatag kita sang lugar nga para sa ila kag
bisan sa mga non-food naton nga mga negosyante nga sa non-food no, mga apparels, gina-encourage ginaton man sila nga magpartisipar sa siling nga Paskwasang Maragtas. Okay, so thank you very much, Sir Alan Sorion, for spending your time with us today and for giving us important updates on the programs and preparations for Paskwasang Maragtas. And that's it, guys. Before we move on from the questions from our viewers, we will have a short break. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Programang gawin tayong malayo sa sakit. Kung ang sasakyan kailangan ng preventive maintenance, ganun din sa atin. Kaya, Payakap sa yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Nang tayo'y malayo sa sakit. Pare! Nagbayad na raw ng tuition ni Junior si Chona? True yan! Nagpag-ibig multipurpose loan siya eh. Uy! May bagong laptop daw si Lily para sa business niya. True yan! Nagpag-ibig multipurpose loan siya eh. Papa-aircon na raw ni Nicolas yung bahay nila. True yan! Thanks to pag-ibig multipurpose loan. Madali lang eh. Uy, madali lang daw mag-apply ng pag-ibig multipurpose loan? True yan! Lalo na sa virtual pag-ibig app. Mabilis lang din. Uy, mabilis makuha ang pag-ibig multipurpose loan? True yan! No processing fee na, fast approval pa. Pwede up to 80% of your savings. Wow! True nga! Magpag-ibig multipurpose loan na rin kayo. So, kaya ka ba nag-loan para ilibre kami? True! Mahimik ka dyan. Pag-ibig fund! Solid Laban! We're back. So a gentle reminder lang to our media friends to kindly state your name and the media entity that you're affiliated with. So for the first question,
Good morning everyone. I'm Bascog Vico of Bascog Radyo. My question kay Sir Rio and then kay Sir Al and then kay Sir Rio. Sir Al, since nga 3 years na ang celebration ta sang Pasko sang Maragtas, ano ang mas pinasahi subong nga tuig kag ano ang mas bantayan sang tawo? Okay. Salamat sa question. Ang pinakabalantayan subong amo ang sa December 1 nga opening. Kay first time nga pagahimuon dito sa atubangan sang bag-o nga provincial capital. Dira sa new provincial capital grounds. Okay? Sa Pueblo de Panay. Ang pinaka-highlight luwas sa usual nga program, may arak ta nga fireworks, pero may arak kita nga first time nga makitaan sa isa ka government building sa bug-os nga Visayas, amo ang ginatawag nga video mapping. Ano ining video mapping? Dira iga pakita ang isa ka 5-minute nga video, iga flash convert ang bilog nga Capitol facade sa isa ka telon. Dira tanan ipakitang istorya sang Pasko sang Maragtas kagang iya nga meaning sini sa kabuhi sang mga kapisnon. Ang tanan nga mga architectural designs, ang columns, ang bintana ginamap ina para pag flash sang 5-minute nga audiovisual presentation, isa ina siya ka katilon. So amoy nang isa ka highlight subong sa pag-celebrate naton. Himuon naton ina sa December 1 kag sa December 16 dito sa bag-o nga Capitol. And first time ini nga matabo. So that is video mapping. Next question kay Sir Rio. Sir, paano maka-join ng aton nga mga small and medium enterprises diri sa aton sa kadungan sa celebration sang Pasko sang Maragtas? Bali ang aton nga mga small medium enterprises no. Naghatag kami sa ila sang lugar nga kung sa diin pwede sila magplastar sang ilang mga negosyo. Bali diri sa atubang sang Capiz Government Business Center, diri sa may car park area malapit diri sa aton nga provincial park, may area kita nga ipahamtang nga kung sa diin although nga limited lang ini pero sufficiente ini nga makater naton ang mga gusto magpartisipar. Makigangot lang sila sa aton nga opisina kay tungod nga limitado lang ang aton nga space. Kag kon sulod sila sa mga pwede maka-display sang products nila. Kag dito sa aton nga bag-o nga Capitol Ascension kagina ni Sir Al nga sa December 1 kag sa December 16 may ibutang man kita dito nga area nga kung sa diin pwede sila makaplastar sang ila nga mga produkto. At least mga 20 to 30 ka mga SMEs naton ang pwede naton maakomodar dito sa pagselebrar naton sa Pasko sang Maragtas. Sir, good morning everyone. I'm Frances from Brigada News FM. So to Sir Al, syempre sir, may mga nag-agi naman nga bagyo sa aton, so pila ka bilog man. So, and of course, ang mga pila man ka communities naton still recovering man sa mga nag-agi na bagyo. So nga abala importante sa gihapon to continue celebrating Christmas and of course this Pasko sang Maragtas. And how can this celebration, sir, inspire sang pag-asa, pag-unite and resiliency among the Kapasnon, sir? Una, ang Christmas ginasaulog no sang Kristiyanong katilingban sa bug-os nga kalibutan sa pag-welcome, sa pagpaabot kay Kristo sa iyang pagkatawo. Kagang iya nga pag-abot amo nga
nagadala sang mensahe kag ma-express naton ina pagi sa paghigugma, paglaom, kag pagtuo. Ina nga mga elemento can be expressed further sa mga hilikoton naton during Christmas. Kag diri naton mapakita, despite of the many challenges nga ginapangatubang sang Pilipino, sang Pilipinas, o kundi man sang aton nga probinsya, ara gihapon ang espiritu sang pagsaulog sang Paskwa, bisan sa simple kag meaningful, no? Makahulugan nga pamaagi. Dala man naton diri ang mga aspeto sang pagbulig sa aton nga isikatawo, especially sining aton nga mga MSMEs. At the same time, ang aton subong nga mga activities simple, no? Mas simple, pero again, meaningful. Kag laban sini kaina na mention ko ang mga nagakalain-lain nga mga opisina nga magaupod sini sa aton, and this is also one way of educating at the same time giving back, no, sa aton nga community pagi sining ila nga mga lain-lain nga mga advocacy nga mga programs. Okay, to follow up, sir, kay Sir Rio. Ano you mentioned, sir, ang mga negosyo no, nga pwede diri makapabutang sa aton man nga ka business center. So ano nga mga produkto, sir, ang pwede nga mga makabaligya bala, sir, during that time? Ang Kung parte sa aton nga mga gusto magpartisipar nga mga MSMEs, ang gina-encourage gid namon no ang mga produkto nga konsalin himo diri sa kapis naton sa aton nga probinsya. Kaya ang katuyuan naton sini hindi lamang para mahatagan sila sang negosyo, kundi para man mahatagan sang oportunidad nga mapakita nila ang mga produkto naton. Kung ano ini ang pag-obra, amo na gani base sa ginsiling ni Sir Al kagina, ini tungod naging parte na sang kultura sang kapis ang pagkaon. Gani gina-encourage namon ang mga nagabaligya sang seafoods, ang aton nga mga nagahimo sang mga product halin sa coffee shells, kag sa anong pagid nga mga produkto nga halin sa iban nga banwa. Gani gina-open naton ini sa tanan, no? Basta nga ang aton lang nga polisiya nga kinahanglan aton nga obserbahon ang katinlo sang aton nga pagpreparar sang aton nga mga produkto. Morning kay Sir Rio, no? Rhea from Cap Freedom. Sir, ano ang pwede expect sang aton mga visitors kag turismo diri sa Capiz Festival? May ano aton mga key activities or events? Thank you sa pagpamangkot sila. No? Gani, as of now, amo na gani with the partnership sang aton nga PDPO kag sang PTCAO, nagpreparar kita sa mga aktibidades, no, kag ini bali may opening kita sa December 1 dito sa New Provincial Capitol. Tapos sa December 2 may ari kita diri nga Maragtas Street Food Market diri sa atubang sang aton nga business center. Kag ini magalawig hasta sa December 19. Gani ang aton nga activity December 2, 10, 12, 17, kag 19. Ina nga mga inadlaw, may ara kita nga mga maggapasundayag dira nga mga local bands naton, kag ina-encourage man naton ang aton nga mga local talents, nga mga buskers nga magpartisipar sa sining aton nga aktibidades. Kag may ara kita nga subong nga ginahimo nga ginaplano nga magkandak makita sa aton nga videoke challenge, no? Every time nga may activity kita. Ang criteria sila ginatun-an pa namon sang PTCAO kay para nga maplastar naton sang maayo. Good afternoon, Sir Al. It's been 3 years na, sir, ini nga Pasko sang Maragtas. How do you envision the let's see maning tawag de. Baliwaton ko, sir, no? It's been 3 years ang Pasko sang Maragtas. How do you envision
the Christmas festival growing in the next few years considering nga wala gid man sang continuity ang mga programs sa government? May continuity ang programs ng government depende sa programa. Kaya may ara nga mga programs nga project-based, may ara nga mga programs nga long-term. Okay? Pero ang ining Paskwa sang Maragtas, for sure, may continuity ini. Okay? So, ang gina-envision naton that we introduce innovations every year. Like this year, may bago kita nga iga-introduce which is video mapping. And that's new. Bisan diri sa Western Visayas. So, we have to be continuously innovative in staging the Paskwa sang Maragtas and all other events or festivals for that matter. Again, it should be anchored on the cultural values of the community. And it should be community participated. Kay ang continuity, ang sustainability, nagadepende man ina sa community participation. Kung ang katilingban upod sa pagselebrar, naintindihan nila ang meaning, naintindihan nila ang kahulugan, sini nga mga activities nga ginaobrata, for sure, there will be sustainability and continuity. Sir Al, regarding sa video mapping, is it well appreciated kung gabi lang or bisan adlaw man? It is much appreciated kung gabi. Kaya galantaw kita sinis ang sini. It is actually basically a short film. Kag nag-revolve ini ang istorya sa suga. Suga nga nagadala kapawa. Suga, kapawa, halin kay Kristo, nga naga-illuminate sa aton nga mga kapisnon, kag gina-translate into our relationship, into our endeavors, nga ginarepresentahan sang nagakalain-lain nga sektor sang kapis. Pag-abot naman Sir Al sa opening, ebaluan ta madamo ang magapadulong agod nga maglantaw diriya sa probinsya. Paano ka preparado ang probinsya pag-abot sa kadamuon sa mga bisita nga mag-abot diriya, sir? Okay. Sa opening sa December 1, ang aton nga provincial government nagahiwat sa nagakalain-lain nga coordination sa aton nga mga partners man, hindi lang among the offices in the provincial government, kundi sa iban pang ahensya sa gobyerno. Kag syempre, diri man siya sa syudad, kag sa pamunuan sa Pueblo de Panay. Ining opening sa Christmas Village, sang Paskwa sang Maragtas, this coincides also with the opening sang various Christmas Village sang bilog nga probinsya, sa mga kabanwahanan. At 7 o'clock in the evening, dululungan nga magasiga ang mga suga sa plaza kag sa mga dalanon. So, it's the entire Capiz ang may ang aton sini nga focus. Okay? So, amo na ang unique sa December 1. Pero may main kita nga program diri sa probinsya, bago nga provincial capital. Same thing, may mga kabanwahanan man nga may mga programa man sila. No? Nga paghiwaton sa tag sa kabanwa. Ang another nga balantayan naton, ang nasiling kay na ni Sir Rio, ang December 2. Kay ang aton diri nga mga dekorasyon, ang aton diri nga mga suga, diri sa Provincial Park, i-open, officially open sa December 2. So duha ang aton balantayan. December 1 dito sa atubangan sa Provincial Capitol, kag December 2 diri sa Provincial Park. Syempre,
balantayan man ang mga activities nga ginahimo sa tanan nga mga kabanwahanan because they are part and parcel of the Capiz Christmas Festival. They are part and parcel of the Pasko sang Maragtas. And that makes our celebration unique kay ang bilog nga probinsya isa ka Christmas village. Na sabat naman ni Sir Ale. Pero ipamangkot ko lang, is it the usual competition bala sir? Ining participation sang mga LGUs. Kag ang mga parol-parol sa karsada i-expect bala naton. Okay. Ang Christmas village, tawag naton sini Pasko ni Juan Capiz. Okay, Christmas village. So, may competition ini. Dayon, ang mga puni sa dalanon, competition man ini. Then, ang Giant Parol competition, pagahiwaton ini sa December 16. Amo pagidyali, no? Ang isa man naton kabalantayan, ang parada sang mga Giant Parols, halin diri sa may provincial capital, padulong dito sa may isa ka mall sa Lawaan. Kag magasugpon sina ang programa dito sa bag-ong provincial capital sa iyang grounds, no? Kag may video mapping man ina gihapon. Isa ina man kabalantayan naton ang kay dira man iga-launch ang kick-off, no? Kick-off sang Kapistahan 2026 sa December 16. Iga-anunsyo ina sang aton halangdon nga gobernador dito sa December 16. Okay, so Sir Al, follow up. yes, last question na lang. Follow up sa Christmas village. Kamusta ang kooperasyon kag participation sa mga kabanwanan, Sir Al? So far sa amon nga pag-meeting sa mga tourism officers, ara man ang ilang pag-participar. Sa pag-set up, pag-put up sa Christmas village sa Cadabanwa. Okay, so I think there are no more questions na from our media. So to end na lang, sirs, can we have a parting statement na lang for our viewers? Sa ngalan sang aton nga halangdon nga gobernador, Governor Fredenel H. Castro, mga provincial officials sa aton nga sangguniang Pandalawigan, headed by Vice Governor Mitang Magbanwa, ang amon nga pagpasalamat sa tanan nga mga stakeholders and partners naton sa pagsaulog sining Pasko sang Maragtas Capiz Christmas Festival Year 3. Sa siyudad sang Rojas, sa tanan nga kabanwahanan, madamo gid nga salamat sa inyo nga pagpartisipar sa mga local chief executives kag sa tourism officers nga nagapaninguha nga mangin masadya makahulugan ang aton nga paghiwat sang Pasko sang Maragtas. Syempre sa aton nga mga partners, no, ang PDPO kag tanan nga mga talatapan, ahensya sang gobyerno, ang amon nga pagpaninguha nga maselebrar naton ini nga Pasko sang Maragtas nga makahulugan sa aton tanan. Salamat man sa Trimedia sa probinsya sang Capiz sa PIA sa pagbulig, disseminate sining aton nga mga hilikoton. Padayon kita nga binuligay para magmangin premier cultural tourism destination ang probinsya sang Capiz. Madamo gid nga salamat kag maayong adlaw sa tanan. Thank you, Sir Al and Sir Rio. Sa liwat, no, ginaimbitar ginamon ang tanan, ilabi ng gid ang aton nga mga pumuluyo sa probinsya sang Capiz nga magpartisipar sa sining Pasko sang Maragtas naton. May mga aktibidades kita nga ginpreparar para nga mapasadya naton bisan nga nag-agi ining pila ka bagyo sa aton, no. Kag
aton ginapasalamatan man ang mga katapo sang media kag ang PIA sa paghatag sa aton sang oportunidad nga mapalinton sa probinsya sang Capiz kag sa iban nga mga probinsya man no gina-invite man naton sila to come and celebrate with us sa sining Pasko sang Maragtas. Madamo gid nga salamat. Again, thank you so much to our guests for sharing your valuable insights to our viewers and for our viewers who joining us in this informative discussion. Salamat man sa ating mga media friends nga ari diri subong, and also thank you man sa aton nga mga partners, ang PhilVision Incorporated for our technical, sa Capiz Association of Government Public Information Officers, sa CONCAGPIO, kag sa Capiz Provincial Government Communications Group nga ka-partner naton with the PhilVision Incorporated sa aton online broadcast via PIA Capiz, Capiz Provincial Government Communications Group, kag sa PhilVision Incorporated Facebook pages. Special thanks man sa aton PIA Region 6 Regional Head Ma'am Cheryl B. Amor, ARH Miss Easter Andosa, kag sa aton pagin-isa ka partner ang West Fardel Connect Community Channel nga nag-air man sa aton kapihan episodes. Sa gihapon, salamat sa inyong suporta kag pagsalig sa amon bilang boses kag sa pagpaatag sa mga impormasyon para sa tanan. Please do like and share this video. Kag also please do follow those pages para mas maging updated kamo sa mga kakaratabo sa probinsya. As we close today's episode of PA Kapihan, let us celebrate Pasko sang Maragtas with joy and gratitude. This Christmas season reminds every Filipino and Capiceños of the values that unite us: compassion, generosity, and community spirit. From all of us here, we wish you a meaningful and joyful holiday in advance. This has been PA Kapihan, bringing you stories and conversations that matter. Again, sa ngalan sang PIA Capiz Information Center with our Government InfoCent Coordinator, Sir Alex Tomaque, this is Pilar B. Francisco. Until next time, stay informed, stay engaged, and take care, Capiznons.